Sandali lang. Hello? Naka-speaker pala ako. Hello? 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 Pasensya na kasi nagkabaliktad yung kabit. Baka Joy may isa sa low po. Okay, game na tayo guys ha. So, okay, ang i-discuss natin for today, kahit na busy ako for later. Okay, so i-discuss natin for today is all about this polynomial at restriction of polynomial. Sige, punta tayo doon sa Google. Bakit? Pag may pera ka, may 30,000. Alin? May miyo ka na. Alin? Gasolina. Ang gasolina? Miyo. Mio? Wala pa akong pera nun. Nasa 30,000. Second hand ba yon? Oo, sa tao rin bibilin. Ang dami doon sa may perpetual. Ano yung miyo? Mio? Eh baka namang yun eh. Baka nakaw lang yan oh. Hindi, marami yun. Mga stock. Sige, ayaw mo na magkaipon na 30,000. Para pag-ipon na 30,000 sa loob ng isang taon. Tsaka wala pa tayo pagtatambakan. Wala pa tayo pagpapaparkinan. Hindi, malis lang yung miyo eh. Ganyan lang kababa, oh. Nakababa yan. Ganyan kababa. Yung mga yun, miyo. Pag nag-ipon na ako, saka na lang. 30,000. E-bike muna. Mahal kasi eh. Mahirap kung kumuha pag walang papel. Okay na, sarado mo na yun. Magdi-discuss pa ako. Engineer hello. Sige, pag-usapan natin yung polynomial. Okay, dito muna tayo sa mga natin. Sa restriction natin. Sige, kunin na natin yung natin. Wait lang. Sa mga grade 7 to or grade 8, sa mga senior, junior high school, or meron niya sa GenMath. Ewan ko na lang. Kasi medyo madali lang siya restriction lang naman pinag-uusapan natin, wala naman magaganap yung computation, di ba? Okay. Game na guys. Ano ibig sabihin ng polynomial? Okay, so kukunin na natin to. Game na. Okay, paano to? Manalaman. So, i-bigger natin to. Okay na to. Okay, paano? So, pag poly naman yung pinag-uusapan yan, alam ko naman pag sinabing poly, many of terms natin, di ba? Hi po, Engineer Kay. So, at yung pag sinabing poly, it means is the many. Tapos yung nomial naman, sabihin I terms. Kaya many terms po siya. Pero, etong given na to, polynomials namin yan. Okay? Kailangan kasi etong numerical coefficient, may katabi na po siya ng variable. Natawag ng variable. May nakalagay na, di ba? Itong exponent, operator, constant. Hindi mo na kailangan yan. So, ano po to trinomial yan? Kasi tatlong terms yan. So, pero tinuring po siya na polynomial. Alam ko medyo nakakalito lang po sa mga manonood. Trinomial, kasi pag trinomial, isa, dalawa, tatlo. So, trinomial yan. Pero ang totoo lang po talaga, polynomial yan, di ba? Kasi medyo mahirap lang ito i-explain para sa mga student natin, di ba? So, itong binomial, trinomial, para may kulang. At yung monomial. May sarili silang pangalan. Pero, pag pinagsama mo to, tinuring lang siyang types of polynomial. So, types of polynomial. Yung mga to. Diba?
May sarili silang pangalan, pero tinuturing lang natin siyang polynomial kasi pinagsama-sama na to. Hayato, hello po. Ito pag monomial, isa lang yan. Pag binomial, dalawa yan. Pag trinomial, tatlo. Paano kapag, pag polynomial? So, lampas na po siya ng 4 na terms. Yun lang. Ito yung example na yan. Okay? Mamaya natin manalaman yan. So, paano? Guys. So, paano na nangyari? For example, let's say, ampor nga ba? Alam ko sasagot ni is monomial kasi isa lang term natin. Ang totoo lang kasi polynomial yan. Bakit? Kasi, from the word polynomial, it means, kailangan, kunwari, invisible of n is raised to the power of 0. Bakit? Kasi, eto invisible lang to. Kung iisipin nyo, kapag ang n is raised to the power of 0 is automatic 1. Kasi ang exponent natin is raised to the power of 0 to be the 1. Pero na lang kapag 0, raised to the power of 0 is indeterminate. Determinate. Marius pa lang determinate. Mahina ako sa spelling. Pwede na lang po yung 0 raised to the power of 0. Undeterminate po yan. Pag tinype mo sa calculator, math error po siya. So, kahit anong letters raised to the power of 0 is 1. Pwede na lang kapag letter O. Kasi letter O tsaka 0, nakakonfused kasi nagmumukha lang siya 0. So, Marias pa na determinate. Teka lang. Ay, teka lang. So, indeterminate po yan. Indeterminate. Kasi, titignan natin spelling ng indeterminate. Teka lang. Para sure po tayo. Indeterminate ang tawag dyan. Pwede naman undefined. Pero sa, sa calculus natin, yun ang tinatawag na indeterminate. Diba? Yun ang tinatawag ng indeterminate. So, limits natin, di ba? Wait lang. Search natin. Para, natin. Do it with Leo. Hello po. Indeterminate pala. So, pag ito yung L'Hopital rule, pag sinabing nakikita mo yung 0, raised to the power of 0, indeterminate form, pag nakakita ka ng limits yan. L'Hopital rule yan. So, tinuturo ko po yan sa live streaming dati. Kapag infinity of the raised to the power of 0, ganun pa rin, indeterminate form. Kapag ang 1 is raised to the power of infinity, positive infinity, indeterminate form. So, indeterminate form. So, mali ang spelling ko. Saglit lang. So, pag 0 raised to the power of 0, indeterminate. Mag-asa, sana naman lang matuto ako talaga sa spelling. Tandaan nyo ha, indeterminate form yan. Pag sa calcu, math error po yan. Math error. Okay? Or kaya sa calculator error po talaga. Okay? Ganoon lang. Tandaan kapag any variable raised to the power of 0 is always 1 except letter O is undeterminate form. Okay? Ganun lang yan.
Hey Bear, hello po. Bili ka na sa akin. Hello, apritada, hello. Yan lang. So, balik muna tayo sa polynomial, guys. So, polynomial po yan. Ang totoo, alam ko sa mga student, medyo nakakalito lang siya. Monomial po yan kasi isang term lang yun. Ang totoo lang kasi, tinuring lang siya ng polynomial yan. Bakit? Kasi, meron po siya variable, meron po siyang exponent. Pero ang totoong sagot yan is 4 talaga yan. Naging invisible na po yung n raised to the power of 0. Kasi automatic yung n raised to the power of 0 will be always the 1. Kasi pag minultiply mo to, magiging 4 na siya. Yun lang. Ito, coefficient. O tinatawag na numerical coefficient. So, pwede, coefficient na lang. If I, coefficient. Yun lang. Boy started, NG hello po, si Bubble hello. Yun lang. Okay, 16 viewers, manood lang kayo. Yun lang. So, ito pa yung itsura ng polynomial natin. Kasi nga, guys, paano natin makakabuo ng polynomial kung wala si monomial? Si monomial na nag-uumpisa yan. So, babasahin natin ang pinaka-meaning ng polynomial. Kasi si monomial po talaga siya yung nag-uumpisa. Bakit? Kasi isang term yan. Paano tayo makakabuo ng mahabang terms natin? For example, let's say mga 2y squared plus 13y plus 13. So, alam ko trinomial po, pero ang totoo, polynomial po yan. Kasi doon nag-uumpisa ang monomial natin. Siya yung nakakabuo ng longest term natin. Okay? Ganun lang yon. So, kung ay maniwala, search natin sa Google. Okay, mag-Google po tayo. Polynomial meaning. Sige, wait lang Meaning in math. So, ito. Pakita niyo information Yan. Kaso, labo Ayan. Nakikita niyo? Paano to ano to? Ayan. I-ano na natin. Ala. Ito, sa wait lang. Ano tayo? Jay, hello po. So, game na. Okay na tayo dito So, ayan. Ito yung pinaka-meaning yan. Okay, yan. So, ano natin to. Masyado malaki. Ayan na. Okay na. Actual size po tayo, guys, Okay, boy installer ng D. Hello po. So, ano ibig sabihin nun? Ito po yon. Sa polynomial, an expression that is monomial of the sum of the monomials. Hindi po yan the sum. Pwede maging minus yan. So, ito yung nakakabuo ng monomials kapag nakakabuo po tayo ng polynomials. Ito po example. Diba pag monomial, one term yan, siya yung nagpapaumpisa natin para makabuo po tayo ng expanded ng expression. Example, ito polynomials yan. Maraming nalilito. So, pwede kayo magtanong sa comment ko. Ma'am, alam ko naman po pag one times monomial. So, gets ko naman po. Pero, kasi ang monomial po kasi yan, binomial, tsaka trinomial, may sarili silang pangalan. Pero, pag pinagsama mo yung types of polynomial, ay na yun. So, polynomials na po yan. Parang siyang family yan, yung pamilya. Parang pamilya yung mga yan, yung polynomial, yung sinasabi ko kanina, para siyang tinuturing siyang pamilya. Para yung makakapatid. Magkakapatid kasi ang monomial, binomial, tsaka trinomial, magkakapatid yan. Pero ang totoo lang kasi pag binuo mo siya, polynomial siya. Gets? Nagets niya? Ganun yun. Ito kasi si monomial, siya yung nagpapabuo sa pagsusulat natin ng pinakamahaba ng expression natin. Ito po example. So, xy, monomial yan, pero ang totoo, polynomial yan. xy minus 5, binomial po yan, pero ang totoo, monomial yan. X squared plus minus x plus y, trinomial yan, pero ang totoo, polynomial yan. 5x squared plus y cubed minus z plus 3, polynomial yan. Kasi, masyado itong dumami ang kanyang terms siya. So, 1, 2, 3, 4. So, related words. A polynomial containing one term, which may be a number, variable, or product of the number, and a variable with the non-negative or fractional exponent. So, doon na papasok ang restriction. Yan ang sinasabi ko sa inyo na kapag monomial, meron po siya, nagkakaroon siya ng a number, let's say mga 9,
lucky na para swerte. A variable, so let's say Z. Or a product of the number and variables. Pwede namang Z raised to the power of 7. Dapat yung exponent niya will be the positive. Hindi po pwede negative kasi bawal yan. Kasi pag binaligtad mo yung negative exponent will be that ganyan, mali po yun. Doon napapasok ang restriction. Ganoon lang. So, ito pa example lang muna yan. Kasi, ito mga to, may sarili silang pangalan. Pero, tinuturi siyang types of polynomial. Okay? Binomial is to contain two terms. Yeah, gets mo naman yun, hindi mo na kailangan i-explain. Yun lang. So, paano tayo makakabuo ng mahabang expression kung wala si monomial? So, pasalamat tayo kay monomial, siya yung nagbubuo. Okay? Ganun lang yun. Sige, nagets? Nagets yung polynomial? Gets na gets. So, saan ba papasok ang restriction? Ito, hindi ko ito mabasa yung pangalan nito. So, okay, restriction of polynomial po tayo. Restriction of polynomial. Alam ko pag ginanon ko to, bawal ata to. Rafael Lalo po. So, tandaan, ang bawal po may negative. Ang bawal lang po may yung nasa ilalim ay na may variables. Okay, sige. Mag-quiz pa tayo Magpapa-quiz pa tayo. Wala kasi sample nito Nakala, wait lang. Ayun na pa yung mga ano natin. Explanation. Ang bawal lang na may fractional. Hindi rin pwede yan. Sige. Kung ayaw maniwala, search natin niya kay AI. AI generator po tayo. Sa polynomial restriction, di ba? Step by step solution po yan. What are the kinds of restriction? Di pwede. Baka maban ako. Just hello po. Okay, ito na yan. Pinakita ko na yung kanina yung mga ganito In particular, for the expression to be the polynomial, just the contain no square root of variable na fraction of negative variable. No variable. Slow mo, Marian, slow. Sige. In particular, for an expression to be a polynomial terms, it must contain no square root of variables, no fractional or negative powers on the variables, and no variables in denominators of any fraction. Here's the some example. This is not a polynomial test. So, pag babalikan mo yung rational algebraic expression, kailangan alamin nyo yung mga restriction. Okay. Algebraic expression. Ano yan? Kailangan yung numerator denominators will be the polynomial. Kailangan aralin nyo mabuti yung restriction bago kayo mag-solve ng polynomial. Ako, marami kasi nagkakamali yan. So, di nila kasi yung alam ng mga concept. Puro pagsusolve ang alam. Yan lang. Ayun, sumasakit ang tiyan ko So, ano ba example ng mga algebraic expression? Kailangan numerator denominator will be the polynomial. Mimimas sila po. Sige, mahanap tayo. Kasi hindi sila naniniwala. Ito na nga, nagsasearch na nga. Baka may restriction po to. Wala naman, di ba? So, wait lang. Paalala lang, kapag may equation, may equal po talaga. Pag expression, wala po siya equal. Gets? Ganun lang kasimple. Napaka-logical. Ito po yung sinasabi ko, simplifying rational algebraic expression. Naituro ko na po yan sa live streaming dati. So, ito po example, x squared minus 4, polynomial po yan. So, wala po siyang restriction, wala po siyang positive. Alam ko yung exponent isipin nyo. Sige, pakita natin. Ayaw kasi maniwala. Lang. Gets na yung mga meaning, Ito na po. Ayan, iano natin. Ito na po, medyo malabo nga lang. So, paano? Ito. So, ito yung sinasabi ko, kasi hindi nyo kasi alam yung restriction bago kayo mag-solve ng mga rational algebraic expression. So, ito, tinuri po siya polynomial. Ma'am, bakit? Kasi, from the word polynomial, ito, pasok po to. Kasi, ang positive
ang positive exponent natin ay pasok siya. Kasi hindi na natin nakikita. Wala po siyang under of the denominator is to the variable. Wala. So, pasok po to. Ito, polynomial na din to. Kasi exponent will be the 1 lang. Ganun lang kasimple. Sige, aralin natin mabuti. Sige, magpapaquiz ako. Magpaquiz po tayo. O, game. O, sige. Ganito. Tuturuan ko kayo. Ay, ayaw. Ayaw lang lumipat. Hala, ayaw lang lumipat. Yan, dito na tayo. Okay? O, game na. Sige, magpapaquiz ako. So, eto, kunwari. So, kunwari, 13. Ayaw lang pakita. So, kunwari 13. Huye, halule, hello po. So, kunwari 13. Ano po to? Polynomial ba to or not? Sagot. O, sagutin in 30 seconds. Yung mga nagko-comment dyan. Okay, yung 13, polynomial or not? At explain. But not. Bakit pa paki-explain Engineer Reke? Monomial yan. Alam ko. Pero ang pinag-uusapan natin yung polynomial. Tama yung sinabi mo, Engineer Reke. Pero ang totoo, polynomial yan. Kasi, ang monomial kasi, siya yung nag-uumpisa ng pagbuo ng expression natin. Tama. Polynomial means many. Tama po kayo. Medyo nalilito sila sa mga student. Ma'am, alam ko monomial yan, isa lang. Pero ang totoo, ang pinag-uusapan natin ng Engineer Reke, yung restriction o polynomial. Ang tanong, polynomial or not? Not lang daw. Pero medyo confusion po tayo. Okay. Sige. Ang dami pinaglaban dito. So, monomial po. Pero po totoo, monomial po yan. Okay, tama na ba po polynomial? So, ang tinatanong kasi, polynomial or not? Restriction po yan. Hindi yung polynomial since one term lang. So, one term lang. Sige, not po tayo. Monomial po. Sige, monomial. Sige, ipaglaban natin. Ang pinag-uusapan natin restriction. Okay. So, kung titig natin yung restriction, guys, isipin nyo, ang x natin, monomial. Nako. Natay tayo dyan, may kalaban. Kasi ang restriction natin, kailangan paalala ang restriction natin. Kapag ang x raised to the power of 0, kasama na po yan. Para makabuo po tayo ng polynomial natin, kailangan, natin? Oo, tama po kayo. Polynomial start with binomial. Huh? What? Nagsa-start siya ng binomial. Sige, search natin sa Google. Okay. So, ito po yung variable sinasabi ko. Ito po yung variable yung x. Ito yung coefficient or numerical coefficient. Ito yung exponent. Kasi, kung titignan natin restriction, guys, ito positive na exponent, pasok po siya. So, correct na po siya. Okay. So, medyo confusion. So, alam natin monomial yan. Pero, pag tinatanong sa teacher nyo, etong 13x natin sa restriction of polynomial or not sa polynomial po to. Pero, totoo lang. Okay, polynomial is the third of binomial. Sige, mamaya na lang. Okay? So, what if kapag yung restriction natin is 13 xy raised to the power of negative 1? Ang tanong, polynomial ba or not? Paki-explain. Restriction po to, restriction. Kasi alamin nyo na natin mga restriction natin. Okay? Mga class. Ang daming kalituan nito. Ma'am, tinatanong ko to sa ECE na prop namin. Ma'am, bakit ganun? Monomial naman ang tinatawag doon kasi one term na ma'am. Pero polynomial ang tawag doon. Sabi ko, nalilito kasi ako, ma'am. Ano ba talaga ang sagot? Kaya hindi niya na ito na-explain na maayos. So, alam ko po, tama yung ginagawa ni Engineer Reke. Monomial kasi. Ay, monomial siya kasi nag-aano siya, nagsa-start po siya ng terms natin ang monomial. Diba? Pero totoo lang po yung sabi ng teacher ko, polynomial po yun. Okay. Ay, wala ba sumagot, guys? Etong 13x raised to the power of negative 1 is the polynomial or not? Restriction po ito, Paki-explain natin. Sige, natin si Engineer Reke. Para makausap ako si Engineer Reke.
Dakilang tambay. Grabe ka naman, dakilang tambay. Ayan. Ay, yes, sinasasagot dyan, polynomial or not. Restriction po tayo kasi may negative 1. Ay, so office. Ay, sorry po, sorry. Bawal pala. So, sige, ano na lang po kayo. Hello guys, 34 viewers. Sino sasagot ito? Is the polynomial or not? Sige, 30 seconds po tayo. Kasi may negative 1 yung exponent natin. Restriction po to, restriction. Monomial po, pero ang totoo, pag restriction pinag-uusapan, polynomial po yan. Okay, restriction po tayong question. Di mamaya natin magpapaquiz. Okay. So, pinag-uusapan restriction. Restriction o polynomial. Yung batas na kailangan natin sundin. Wala naman tayong magaganap ng computation natin. Totoo. Polynomial po to. Restriction. Pero pag-uusapan yung mga terms, monomial po talaga yan. Pero ito talaga sagot niya is not. Bakit? Kasi ang policy nito ni polynomial is pagdating sa restriction niya. Bakit? Kasi bawal kasi ang may negative. So hindi ang reason yung negative exponent. May office pala, so papapsa na ako, kaya lang baka bawal. So, ang reason po yan guys, bakit akala nila kasi kapag negative exponent is polynomial, hindi po. Kailangan magbasa kayo ng libro. So, pag negative exponent ay bawal na po yan sa polynomial. Kasi pag binaliktad mo yan, magiging 1/13xy. Mas malala pa yan kapag ang denominator is naka-variable, bawal na po. Okay. Ang reason po yan, not polynomial po yan, is negative exponent. Okay, gets? Ganon. So, ulitin natin. How about is 1/13? Restriction po to. Sino sasagot? It is polynomial or not? Hello? Start with polynomial. Sige, babasahin natin sa wiki. Akala ko kasi, yung monomial kasi, nagsa-start po siya ng polynomial. Okay. Sinasasagot 30 viewers. Wala yata nanonood sa akin. Ayaw mo na, i-ano natin niya sa YouTube, i-download ko. Okay. Wala na yata. Okay, 30 seconds, pakisagot na lang. Restriction po to Yung 1/13 is the polynomial or not? Hi, Matt Otto. Hello po. PWD Nash Pogi, hello po. O sige, sino magsasagot nito? So, wala na yata sumagot. So, polynomial yan. Ma'am, bakit? Wala siyang restrictions. So, etong 1/13, yung numerical coefficient, pwede siyang pasok ang real number. Binabasa ko kanina doon sa post ko sa TikTok. Pero na lang kapag ang may exponent is negative, bawal po yan. So, pasok po siya. Paano kapag 1/13? X. Polynomial din yan. Bakit? Kasi, ma'am, mali po kayo ma'am, kasi yung 30 is denominator, tama na, hindi naman po yun. Hindi naman ibig sabihin kapag ganyan, polynomial na po siya. Okay? Paano what if x raised to the power of 13, polynomial na po yun. Ang bawal lang po yung may variable na denominator is not. Gets? Ang bawal lang yan is 13/x. Kunwari lang 13/x. Ano, burado. Teka lang Ayan. Okay. So, 13, kunwari, 13/x is not polynomial. Restriction of polynomials po tayo. Bakit? Ang reason po yan, ay, hala. Teka. Ay,
Dahil po sa pagtap-tap ng heart react po kay, sino po yung nagtatap-tap ng heart react? Okay. So, yeah. So, not polynomial. Bakit? Kasi may restriction yan. Ang reason, may reason po, yung ano natin, yung variable natin ay nasa denominator. Bawal yon. Eto, mukha naman lang siya nasa numerator, pasok po siya. Ang bawal lang yung may nasa denominator. Kasi pasok ang algebraic expression natin. Ito yung naging reason. So, bawal pa may yung denominator na kahit anong letters, bawal yon. Okay? So, pwede na lang kapag ganito. Kunwari, negative 13 over 23 is raised to the power of x raised to the power of 2. Polynomial po yan. Bakit? Kasi sa restriction natin, pasok siya. Bakit? Kasi, ito, yung numerical coefficient, kahit may negative, pasok po siya. Ito yung positive exponent natin, pasok po siya. Polynomial na po yan. So, restriction po na. Pero na lang kapag negative 13 over 23, x raised to the power of negative 13, not po yan. Not polynomial. Not P na lang kasi tinatamad lang talaga ako. Bakit not P? Ang reason po yan, eto pasok na po yung negative 13 over 23 kasi naka-numerical coefficient po ito. Variable, kapasok siya. Ang problema, may negative exponent po siya, negative 13. So, not polynomial po yan. Kasi pag binaliktad mo yan, magiging restriction natin will be the negative 13 over 23, magiging ano na siya, magiging x raised to the power of 13, not na po yan. So, not polynomial na po to. Ang rason, bawal po ang variable. Ganun lang. Yung madugulo yata usapan natin. So, sige, screenshot nyo kung gusto nyo. Ilang. 41 viewers. Tignan natin yung sinasabi ng Engineer Rekeo. Start with binomial. Titignan natin sa Google kung nababasa natin. Kasi ang daming na kasi nagpo-post sa mga resources natin eh. Okay. Tignan natin. Okay, baburahin natin. Okay, restriction po tayo. Ang bawal po, kunwari, mag-ano tayo? So, 2x squared plus ibahin na lang natin. So, 1/2 x plus 3. Ano siya? Polynomial po siya or not? Polynomial po yan. Sa restriction natin, titignan natin. Eto, akala nila kapag yung 2 is bawal. Pwede, kasi numerical coefficient natin is naka-fraction or kahit anong real numbers ng numerical coefficient natin is pasok siya. Pero na lang kapag yung negative exponent is bawal. Eto, pasok po to. Kahit may negative yan, pasok yan. Ito, pasok to. May positive, pasok yan. Pero na lang kapag may problem po tayo. 2x raised to the power of negative 12 plus 1 over 2x plus 3, not polynomial po yan. Sa restriction natin, bakit may restriction? May rason. Ang reason po yan ay yung negative exponent natin. At saka yung variable na may numerical coefficient, so, ito pa yung reason. May negative exponent, bawal yan. Kapag yung variable on denominator, bawal na tipo. Okay, not polynomial po tayo. Okay, ma'am, paano kapag may ganito? Itong rason. Square root of 3x, not polynomial po yan. Bakit? Kasi bawal po ang may square root. Kasi pag translate mong into fractional exponent,
ang kasagot yan will be D, 3x raised to the power of 1/2. Bawal po yan. Gets? Ganun lang. Bawal din. Titignan natin kung ay maniwala. So, titignan natin. Restriction, polynomials. Bawal ba may square root? Titignan natin. Wait lang. Pasok ba square root? Tinuro ko na po yung sa ano ko sa post ko ng nagtuturo din ako eh. Teka lang. O, tignan natin. O. Okay. Ang restriction, since the square root of the negative number is not a real number, the expression inside the square root of the radical must be equal to, iba to eh. Nasa kwarto. Teka lang, nagtuturo ako eh. Yan, not polynomial yan, not. Kapag kahit anong mas malaking index, let's say cube of square root of 3, bawal po yan, not poly. Not polynomial. Bawal yan. Ano ba may isipin natin? So, well, yun lang. Wala na po akong masabi. So, natapos na natin yung pagtuturo ng restriction of polynomial. Okay? So, ida-download ko po yun sa YouTube. Eh, ako po, aalis na kasi tinatawag ko ng nanay ko. So, kailangan ko na ng malis. Yun lang. So, sana na may natutunan. At maraming salamat po sa panonood. Okay? So, see you on the next math tutorial natin. Hindi ko alam kung makapagturo ko sa live kasi sobrang busy ko na. So, eto, may binigyan ako ng pagkakataon ng oras para ako makapagturo. Abang hinihintay ko na po yung ginagawa na nanay ko. Sige, next time na lang. Bye-bye. Mag-aral kayo mabuti. At magandang umaga. Bye-bye po.